Jubilito TV Official. So, ayun. Inyo sa mga kabagis, this is Jubilito TV Official at eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis, no? Pero bago po ang lahat, syempre po, mega love shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, kay Kalingap Rab, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Supporters, Kalingap Sponsors, at lalong-lalo na po ang ating mga Kalingap Partners, Charity Vloggers, Charity Reactors, Kalingap Reactors. Mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na mga Kalingap at kabagis, no? For today's reaction video, gawa lang po natin ang reaction at muli po pagbibigay ng ating personal opinion regarding nga po dito sa naging previous live streaming ni Dr. Lab na kung saan ay siya po ay naglabas din po, no, ng kanyang opinion at reaction regarding po dito sa mga nagkomento na talagang masasabi po natin kahit sino naman pong individual ay makakaramdam din po ng kalungkutan sa mga natanggap niyang komento di umano dito po sa naging video upload or live streaming ni Kuya Potpot. And he took it personally by reading it one by one, mga kalingap at kabagis, at yung mga iba nga daw po doon ay talagang kakilala niya or talagang kasama niya po, no, sa community kanyang kinapapalooban ngayon, di ba? Ang nakakalungkot lang daw, mga kalingap at kabagis, no, kasi meron po tayong kasabihan na through thick and thin, ika nga, ay nandoon ang suportahan. Pero ngayon, parang ang lumalabas ay bakit parang sila po ang napipinpoint, no? Na kung saan ay parang sila po ang talagang napuputukan ng issue regarding po dito sa sponsor po ni Edu, no? Mga kalingap at kabagis, no? Kasi may mga lumalabas na si Dr. Lab daw po ay kasabwat, si Dr. Lab daw po ay may alam regarding nga po dito sa nangyaring issue kay Edu. And at the same time, going to the next level, ika nga, ay ang mga bashers po ni Dr. Lab ay pati po ang kanyang personal na buhay ay i-kino-comment na rin po, no? O nakakapagsabi na rin po ang mga bashers ng mga negatibong bagay patungkol sa kanyang personal na buhay. At yung iba mga po dyan ay sinasabing gurang na or matanda na. Ito pong si Dr. Lab, no? Kagaya nga po na lagi po nating sinasabi, mga kalingap at kabagis, you cannot please everyone dito po sa social media. At si Dr. Lab, sabi niya nga po, ay siya na daw po ay immune sa mga ganitong bashing. At sabi niya nga po ay makapal na ang kanyang muka. At talagang caring-caring niya na po, no, ang mga pambabash na kanyang natatanggap dito po sa social media. Pero ako based from my personal opinion, ay sabi ko nga po, no, mga kalingap at kabagis, no, wala pong matigas na tinapay sa mainit na kape, di ba? Kahit siguro po gaano ka nakatagal dito sa social media bilang isang content creator, there will come a time, no, na talagang may mga tao, no, na pag sila ang nambash sa'yo, ay talagang itong pambabash na ginagawa nila ay sisiksik at sisiksik sa iyong isipan at talagang mapapasabi ka na lamang po na ano ang alam nila sa totoong pagkatao ko bilang isang individual at bilang isang content creator. Di po ba, mga kalingap at kabagis? Kaya ito, huwag na po nating patagalin. Panoorin na po natin at pakinggan ang doktor ng kalingap, si Dr. Lab. Narito po yun, mga kalingap at kabagis. Panoorin po natin. Wala namang okay lang naman. Okay lang naman. Kailangan lang okay lang naman, Jubilito. Content ninyo yan, content natin yan. Ako talaga kahit banatan ako, walang problema.
makapal na ang mukha ko. At ibas nyo man ako, likewise, pwede kitang ibas. Aga ng ads. Hindi yung kasama ko sa views kasi kawawa naman sila. Kailangan din nilang kumita. Hindi yung mga kasama ko sa views kasi kailangan din nilang kumita. Kailangan din nilang magpataas ng kanilang algorithm. Ibabas ko yung mga nagko-comment na below the belt masyado. At yung mga nagkukunwaring super concerned kuno. Super concerned kuno. Yun bang nawawalan na kami ng nawawalan na kami ng kinukuhanan na kami ng mga ang tingin sa amin mga kulukoy na lang doon. Ang tingin sa amin mga basura. Hindi ganon. New Year na New Year to, bakbakan tayo. Ay, si Mrs. Love, pasaway to. Dalawa na kayo ni Marshall, ha? Dalawa na kayo. Pambalibag ko kayo sa labas ngayon. Dalawa ni Marshall. Hindi, ako, makikita mo talaga yung totoong tunay at hindi tunay doon sa sa mga nag-comment doon kay Potpot. Si Potpot, karapatan na yun eh. Content na yun eh. Hindi nyo dapat sinakyan. At sinakyan nyo, tapos masyado kayo babanat, lalo sa pagkatao ko. Uy, binabanatan nyo ako. Ano nyo kukuha nyo sa pagbabanat sa akin? Wala. Tawanan ko lang kayo. Masakit dito, baka banatan ko rin kayo dito sa live ko. Kasi magkakilala man tayo lahat dito. Pareho tayong idsin yan. Magkakilala tayo. Kung babalikan ko at baliktarin ko ang pangyayari, ilagay ko sa inyong kalagayan. Diba? Huwag tayo masyadong padala ng ating bugso ng ating damdamin. Meron nga tayong kasabihan, magmasid, mag-alam, bago tayo magbuka ng ating mga bunganga kasi hindi natin alam baka nakakasakit na tayo ng tao. At lalong huwag natin dinamay si Beyonce sa inyong mga comment. Mag-comment kayo sa in your own way. Huwag idamay si Beyonce. Na kunwari ganito, kunwari ganon. Pangit masyado eh kasi naawa ako doon sa Naawa ako sa sarili ko. Dahil binabanatan nyo ako. Pero okay lang naman. Tinatawag pa tayong gurang. Tinatawag pa tayong kung ano-ano. Pero sabi ko lang maswerte na ako, umabot ako sa ganitong edad eh. Kasi kung aabot ka ng ganitong edad ko rin ngayon, at naabot mo to, meron kang 50 mil sa akin. Meron kang 50 mil. Bibigyan kita ng 50 mil. Kapag naabot mo yung edad ko ngayon, napakahirap magpapa 50 years old. Napakahirap. Usually 49. Pag minalas-malas ka, 49 pa lang. Tapos na ang buhay mo. Kaya wag tayo masyang kampante sa ating mga comment. At wag tayo masyadong di ba? Nag-uusap lang tayo, hindi ako nagagalit kailanman. Never ako nagagalit. Ayan. Yung Bobby. Nakaka-high blood yung Bobby na turingan pa naman keyboard. Nako, Bobby. Paano yan? Ginagalit mo raw sila. Pagpasensyahan nyo yan sila, si Bobby, si Kuya Potpot. Pagpasensyahan nyo na lang. Ako na humingi ng tawad sa kanila. Dahil, ang yun nga lang, hindi ko pwedeng dipahan sila doon sa tampo ni Ido sa kanila kung si nagtampo man. Yeah, pero yung intindihin sila, ang sabi ko, intindihin natin sila. Pero yung kung si Ido na nagsabi na black ka na kay Ido, hindi ko pwede magkialam doon at hindi ako pwede mamagitan doon. Dahil yun ay decision ni Ido. Wala tayong magagawa doon. Kasi siya kasi ang most na nasaktan sa lahat. Siya kasi yung most na nasaktan doon sa mga comment. Sa mga comment at mga banat. Dahil siya ang kausap doon. Siya ang nagdala sa amin doon.
Nandun ako para ipag-drive. Nandun ako para alagaan ang EDSI. Wala akong kinita kahit 5. Basta nandun lang ako dahil sinamahan ko sila. Ganyan ang pagmamahal dapat. Walang katumbas na walang katumbas na halaga. Pero hindi nyo alis sa akin yung kahit wag move on na at magmahala na lang. Totoo yan. Yung masyadong below the belt mga kukomment, lalo na kung minsan may issue, wag masyadong pwede bang salilinin nyo na lang at hindi nababasa ng tao kasi doon sa comment nyo kaputput, grabe mga banat nyo talaga. Grabe, talagang nakikita ko. Pero sa akin, wala naman yun. Pinagpatawad ko na yun. Hindi ako kailanman na hindi ako pwede tatablan doon sa mga comment na ganyan. Yan, binababoy ako. Gurang na raw ako. Wala naman nagsabing bata ako eh. Gurang na talaga ako. Ikaw ba naman aabot sa edad na 50, bata ka pa ba dyan? Di ba? Pero napakaswerte ko dahil na-reach ko na ang 50 years ng buhay ko. Kalahati na po yan ng buhay ko. Ay paano ikaw? Ikaw ay nasa 30 plus pa lang. Hindi mo pa na maranasan, baka bukas makalawa, wala ka na. Tapos ang banat mo doon sa mga comment mo doon sa upload ni Putput, super below the belt. Di ba? So dapat magiging happy na lang tayo doon sa mga kung ano yung ginawa namin. At saka walang tayong sisihan, hindi tayo dapat manisi ng tao. At protektado yan si Beyonce. Never yan nagbuhat. Kahit cellphone niya, pinabubuhat ko kay G-Brad. Tanong nyo kay G-Brad. Sinisinghalan ko pa nga yan si G-Brad eh. Buhatin mo yung bag. Baka narinig nyo yung, kung sino yun, sa upload niya siguro yun. Na sinigawan ko si G-Brad. Buhatin mo yung bag. Kasi ganyan ako, magprotekta doon sa kay Beyonce at kay Ido. Yung dalawa niyang alalay, sinisigawan ko yun. Dahil ako ang pinakaama sa kanila. At alam ko kung paano magprotekta ng amo. Dahil 12 years akong namasukan, diplomat. Bilang family driver. Diplomat. 12 years akong diplomat driver. At alam ko kung paano mag-alaga ng mga amo. Yung mga bata, hindi ko pinagbubuhat ng yan. Yung mga alaga ko na nag-aaral sa international school, palabas pa lang ng pinto ng bahay, kukunin na namin yung bag at ilalagay sa compartment. Ganyan kami mag-alaga. Ganyan din ginawa ko, G-Brad. Sinisigawan ko yan. G-Brad, yung bag! Ganyan. Ganyan ako mag-alaga. Kahit tanong mo kay G-Brad. Nandyan si G-Brad ngayon. Kahit tanong nyo. Doon sa dalawang alalay ni Ido, nagagalit din ako na hindi pwedeng magbuhat si Beyonce. Yung bag ni Beyonce, kanino to? O kanino yan? Asikasuhin nyo to, hindi pwedeng. Ganyan ako mag-alaga. 12 years akong diplomat driver at hindi matatawaran yung nandyan ang Asian Development Bank sa Ortigas. Kung anong klaseng mga tao nandyan. VIP lahat yan. Lahat yan, mga konsulado yan ng mga bansa nila. Mga konsulado yan ng mga bansa nila. Ganon ang experience ko at training ko bilang isang family driver. Hindi ako nagpapabuhat sa mga bata na mga gamit. Ganyan din ang alaga ko kay Beyonce. Tapos, babasa ko doon sa comment doon kay Putput, masyadong below the belt. Kung mayroon mang naging problema si Putput doon na lang kay Ido sa kanya. kanya na yon. Pero ako, protektahan ko rin sila dahil kasamahan ko sila sa views. Protektahan ko. Pero ang sinasabi ko, kung mayroon mang pananagutan siya doon, kay Ido na. Sa akin, wala siyang pananagutan. Sa amin, wala siyang pananagutan. Diba? So yun, no? Mga kalingap at kabagis, no? Napanood at napakinggan po natin si Dr. Lab regarding po dito, no? To be specific, mga kalingap at kabagis, ay meron po siyang pinupunto na mangilan-ngilan na nag-comment
dito po sa live ni Kuya Botpot na kung saan ay masyado na daw pong below the belt yung mga komento regarding kay Dr. Lab. At parang sa nakikinita ko po ay parang alam niya rin, no, yung edad at kilala niya yung nag-comment na yon. Dahil lagi niya pong sinasabi dito sa live ni Dr. Lab na siswertehin na po kayo kung kayo po ay aabutin doon po sa edad na inabot po ni Dr. Lab na mahigit 50 years old. So, we are assuming, Maalingap at Kabagis, na kilala niya at alam niya yung edad nung nag-comment ng below the belt sa kanya. Di po ba, Maalingap at Kabagis? At yun nga po, ay yung experience niya bilang isang family driver sa mga diplomatic at sa isang malaking bangko diyan po sa Metro Manila ay in-apply niya po, no, dito po sa pag-aalaga niya nung sinamahan niya po sila Kalingap Edo, sila Beyonce nung sila po ay lumuwas ng Maynila, di ba? Alagang diplomat, ika nga, ang naibigay ng isang Dr. Lab kila Kalingap Edo at Beyonce nung sila po ay pumunta ng Maynila. At ang magiging kwan lang po dito, mga Kalingap at Kabagis, no, ang magiging pinakabuod or magiging pinakakomento natin regarding po dito sa usaping ito ay hindi man aminin ni Dr. Lab ay talagang nasaktan po siya para sa akin po. 'Di ba? Nagdamdam, 'di ba? Huwag na po nating sabihin nasaktan, nagdamdam si Dr. Lab dito po sa mga taong sabihin na nating turns against him at nagsabi ng hindi maganda when it comes sa mga issue na lumalabas ngayon, no. Imbis na unawain at suportahan si Dr. Lab, ngayon po ay parang lumalabas at binaliktad na siya po yung masama, no? Mga Kalingap at Kabagis, no? Ito, ang ganda sa akin lang, sa mga viewers, sa pagko-comment po natin, no? Ang masasabi ko lamang po ay mag-comment po tayo ng naaakma doon po sa pinapanood natin, no? At wag po tayo magko-komento ng masyado naman pong napaka-exaggerated at masyado pong malayo, no, doon po sa issue. Issue lang po ang pinag-uusapan dito. Wag na po tayong dumako doon sa masyadong personal, ika nga, no, na kung saan ay pati po yung pagkatao ng taong involved ay isinasali na po natin, 'di ba? Sabi nga po nila, in the 21st century layman's term, ika nga dito po sa social media, think before you comment and think before you click the send or upload option, ika nga. Dahil once na yan po ay nabasa na ng karamihan, it will be irreversible, ika nga. At damage will be done, ika nga, no? Mga Kalingap at Kabagis, no? Ito po ay applicable sa lahat po ng mga gumagamit ng platform na ito, including me, no, mga Kalingap at Kabagis, no. Kwan din po ito, advisable or talagang recommended po ito na dapat ganito po yung gawin natin, no. Kung tayo po ay magko-comment, iakma doon po sa issue na pinapanood po natin or sa topic na pinag-uusapan noon pong nag-upload ng video, at wag na po tayong maglayag kung saan-saan, no, na kung saan, mga Kalingap at Kabagis, kagaya nga po ng sinabi ko kanina, ultimo personal na pagkatao ng taong involved ay isinasali po natin. That is way beyond, ika nga, doon po sa topic na pinag-uusapan. Which is para sa akin po, ay very foul naman po yun, no, mga Kalingap at Kabagis, no. Oo, aminin natin, di ba? Nandiyan na po yan. Dr. Lab, marami po siyang kinapalooban na issue sa community po ng Kalingap. Pero bakit nandiyan pa rin ang isang Dr. Lab, mga Kalingap at Kabagis, kung tutuusin, di ba? Sa dami ng bashing na kanyang naka-involvean mula noon hanggang ngayon, bakit ang isang Dr. Lab ay nandiyan pa rin po? Kasi po, mga Kalingap at Kabagis, no, ay ang puso niya talaga ay nasa community ng Kalingap, di ba? Okay, nandyan, may revenue, may income, may views. Given na po yan, mga Kalingap at Kabagis, no? Pero by the end of the day, yung suporta niya sa programa ng Kalingap, di ba, ay nandyan at hindi nawawala. Kung alam nyo lang po, no, mga Kalingap at Kabagis, no, kung magkano po ang naiaambag ng isang Dr. Lab sa programa ng Kalingap, baka magdalawang isip po kayo at mabago ang inyong perception or pananaw dito po kay Dr. Lab. Personality niya na po yan pag siya pong nagla-live, no. It is sound like intimidating,
pag siya po ay nagsasalita. Pero deep inside, mga kalingap at kabagis, ang isang Dr. Love po ay meron pong gininto ang puso. Kagaya po ng kanyang edad na meron na rin pong gininto ang numero. So yan, mga kalingap at kabagis, mag-comment po kayo sa ating comment section kung ano naman po inyong masasabi, opinion, reaction dito po sa naging live streaming, no, ni Dr. Love. Mag-comment po kayo, pag-usapan po natin yan. So yan, mga kalingap at kabagis, hanggang dito na lamang po, no? Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Jubilito TV Official, subscribe nyo na po. Sama nyo na rin po ang ating official YouTube channel na may kaparehas pong kapangalan ng ating official YouTube channel. Hanggang dito lang, mga kalingap at kabagis. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Koos at ng Team Vios. As I always say, mga kalingap at kabagis, peace, God first. God bless po. Bye!